Mga nagbabash, merong mga nagbibigay ng compliment. Hi everyone! And again, nandito ulit si Kuyang Vince, living in my car here in Toronto. Gusto ko lang naman i-share itong experience na to dahil today, meron tayong kaibigan na nag-tag sa atin sa Facebook. Meron kasing isang content creator sa Facebook na gumawa ng reaction video. Labas niyo yung portion ng video natin, yung reason natin kung bakit nag-decide tayong magstay or tumira sa sakyan. While watching the video, meron tayong mga nakitang mga comments. May mga nagbabash, merong mga nagbibigay ng compliment. Meron din naman nag-share ng kanilang mga experience. Hindi ako nasaktan kung meron man nag-bash sa akin kasi nga, alam nyo, as a content creator, kailangan hindi ka maging balat sibuyas, okay? Kasi once na naglabas ka ng video, nag-share ka ng buhay mo or naglabas ka ng point of view mo, kailangan respetuhin mo kung ano yung feedback ng mga audience mo. And I really appreciate yung ginawa ni Kuya Onads in Canada. Okay, siya po yung content creator, which is meron siyang 18K followers. Wow, di ba? Ako, 3K lang yung aking followers, pero sino ba naman ako para gawan ako ng content, Kuya Onad? Kaya thank you so much, Kuya Onad, sa pagbigay mo ng time at effort na gumawa ng reaction video. Suportahan din natin yung kapwa Pinoy natin na nagbibigay din ng information, di ba? Yung mga kababayan natin na interesado na pumunta ng Canada. Disclaimer lang po kasi hindi ko ginagawa ito to discourage yung ating mga kababayan na huwag nang pumunta sa Canada. Kasi iba-iba yung kwento ng mga Pinoy dito, iba-iba din yung pathway na ginagawa nila. Choice ko po na tumira sa sasakyan since meron akong goal, okay? Meron akong goal para makaipon ako. Siguro concerned sila dahil nga concerned yung mga kababayan natin. Paano ko nga ba naman magsusurvive kung winter, di ba? Siyempre curious sila and kumbaga concerned din siguro sila na baka magkasakit ako. Kaya sobrang nagpapasalamat ako dun sa mga nagko-comment na alam ko naman na concerned kayo kung paano ko masasurvive to, paano yung pag-washroom ko, paano maligo. Well, kung hindi po kayo nanonood ng mga video ko, well, hindi niyo po talaga makukuha yung sagot nyo. Kasi ma-post sa isang video lang lahat dahil nga most of the time ginagawa ko lang po mga short clip dahil nga may trabaho din po tayo at tayong enough time to edit a long video. Pero uunti-untiin kong sagutin yung mga tanong nyo kasi ang dami na rin pong nagtatanong eh. Hindi naman ako i-share yun. And again, hindi ko naman sinasabi na ito yung option na pwede nyo lang gawin. Kasi ang daming option. Kumbaga ito lang yung pinili ko. Sa iba, napakahirap. Pero sa akin kasi po, sanay na ako sa hirap. Hindi naman po sa pero marami tayong pinagdaanan sa buhay. I think siguro yun yung isa sa mga reason kung bakit medyo naging matatag tayo. Hindi naman tayo basta-basta sumusuko. Kaya hindi ko sinasabi na lahat ng ginagawa ko ngayon is applicable sa lahat ng tao. I'm just sharing my journey. Masaya ako sa ginagawa ko and although hindi nga lang maganda or sa paningin ng iba, pero para sa akin, worth it yung ginagawa ko kasi nga hindi lang naman pamilya ko, hindi lang sarili ko yung iniisip ko, kundi syempre yung future na pwede rin ako makatulong sa iba. Para sa akin naman po is nagpapasalamat pa rin ako dun sa mga nanonood niyan. Todo support sila, laging nag-like, laging nagko-comment. Sobrang thankful ako sa kanila kasi nga na-appreciate nila yung paggawa ng video. Maraming salamat po and hopefully masagot ko po lahat ng mga tanong nyo pero iisa-isahin ko or interested kayo kung ano po yung magiging buhay natin living in a car. Sana mag-follow and subscribe kayo. Meron po akong YouTube, meron tayong Facebook, meron tayong TikTok, Instagram, yan. Kuyang Vince po, yan, _Canada, yan. Again, thank you so much po sa lahat and God bless.